Ngayon, sama-sama nating suriin ang salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, Huwag natin kalimutan ang kautusan ng Diyos. Ngayon, kahit na may maraming simbahan sa mundo, nakalimutan na nila ang kautusan ng Diyos. At gayon din ang lahat ng tao. Gayunman, sa 8 bilyong katao sa lupang ito, may mga hindi nakakalimot sa kautusan ng Diyos at pinangahawakan ito sa kanilang mga puso. Sinabi ng Diyos na kanyang tatawagin at gagabayan ang mga taong ito bilang kanyang bayan. At nangako na bibigyan sila ng mana, ang pagpapala na walang hanggang kaharian ng langit, ang pagpapala na buhay na walang hanggan, at ang pagpapala na bagong kagalakan na nag-uumapaw araw-araw. Ngayon, sa pamamagitan ng Hosea chapter 4, tingnan natin ang pagsaway ni Propetang Hoseas sa mga taong nakalimot sa kautusan ng Diyos. Ang mismong kautusan na hindi natin dapat nakalimutan kailanman. Buksan natin ang Hosea chapter 4 verse 6. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang ano? Iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin. Aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Sila'y kumakain sa kasalanan ng aking bayan at itinuon ang kanilang pagnanasa tungo sa kanilang kasamaan. At magiging kung paano ang taong bayan, gayon ang pari. Parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga lakad at pagbabayarin ko sila sa kanilang mga gawa. Sila'y kakain ngunit hindi mabubusog. Sila'y magiging tulad sa bayarang babae, ngunit hindi dadami, sapagkat sila'y humintong makinig sa Panginoon. Tinutupad noon ng bayan ng Diyos ang kalooban ng Diyos at sinusunod ang kanyang mga katuruan, mga kautusan, mga tuntunin at mga regulasyon. Pero nang nakalimutan na nila ang kautusan ng Diyos, kalaunan ay tuluyan na silang tumigil sa pagsunod sa Diyos. Sa ibang salita, ipinapakita sa Hosea chapter 4 ang malungkot na sitwasyon na naiwala nila ang lahat ng pagkakataong makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Ngayon, napapalibutan tayo ng 8 bilyong katao, pero ang karamihan sa kanila ay namumuhay na ganap na nakalimot sa lahat ng kautusan ng Diyos. Sa kadahilan ng ito, nang pumalo pa si Kristo sa kanyang ikalawang pagdating, gaya ng sa kanyang unang pagdating, ano ang unang bagay na ipinahayag niya mula sa bundok Zion? Nasusulat na ang kautusan ay pinahayag mula sa Zion. Dapat nating alalahanin ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay ang kautusan na hindi natin dapat nakalimutan, hindi ba? Buksan natin ngayon ang Deuteronomy chapter 8. Tuwing holiday, madalas tayong bumabati sa iba gamit ang mga salitang nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Pero kung nais talaga nating makatanggap ng mga pagpapala, dapat nating maunawaan na kung tayo ay laging namumuhay na sumusunod sa mga tuntunin, kautusan, at utos ng Diyos, ang mga pagpapala ay lagi ding nakasunod sa atin. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Hindi ba't nangangahulugan ito na dapat tayong mag-ingat na huwag kalimutan ng Diyos sa hindi pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin? Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magbataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin, na siyang nagpatnubay sa iyo, sa malaki at kakilakilabot na ilang, na mayroong mga makamandag na ahas, at mga alakdan, at tigang na lupa, na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakikilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain ka, at subukin ka, at gawan ka ng mabuti sa bandang huli.
Dito, makikita rin natin ang utos na mag-ingat na huwag kalimutan ang mga utos, mga batas at mga tuntunin ng Diyos. Kaya ang mga utos, mga batas at mga tuntunin ng Diyos ay laging naglalaman ng paalala na huwag niyong kalimutan ang mga ito. Buksan natin ang Exodus chapter 20. Kung titingnan natin ang Exodus chapter 20 verse 8, ano ang iniutos dito sa atin na dapat nating gawin patungkol sa araw ng Sabat? Sinabi sa atin na alalahanin ito. Ano ang ibang paraan upang ipahayag ang utos na alalahanin? Huwag kalimutan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Tinuturo ng Diyos na ang tanging paraan upang makabalik sa kaharian ng langit, ang mga anghel na nagkasala at naipatapon pababa sa lupa, ay sa pamamagitan lang ng tamang pagsunod sa kanyang mga tuntunin, kautusan at batas. Nais ng Diyos na tayong lahat ay mamuhay alinsunod sa kanyang mga banal na utos at sundin ang mga ito. Bilang mga tao, hindi natin mahuhulaan ang ating buong buhay sa hinaharap. Nabubuhay tayo nang hindi nalalaman kung ano ang mangyayari. Maging ito man ay pagkatapos ng 1 minuto o kahit 1 segundo, ganito ang buhay ng tao. Gayunman, ang Diyos, na nakakakita ng wakas mula sa pasimula, ay nakipagtipan sa atin sa lupang ito para tubusin ang lahat ng kasalanan na nagawa natin sa langit at akayin tayo patungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Ano ang tipan na kanyang tinatag? Ito ay ang kautusan. Sa lumang tipan, ito ay ang kautusan ni Moises. At sa bagong tipan, ito ay ang kautusan ni Kristo. Sa ibang salita, sa pamamagitan ng pagtatatag ng kautusan ng bagong tipan para sa atin, ipinangako at pinagtibay ng Diyos na magkakaroon tayo ng nag-uumapaw at di mabilang na pagpapala. Madalas tayong bumabati sa isa't isa para makatanggap ang bawat isa sa atin ng masaganang pagpapala. Dapat tayong magbigay ng walang hanggang pasasalamat, luwalhati at papuri sa ating makalangit na Ama at Ina sa pagbabago ng ating kapalaran mula sa walang hanggang impyerno tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya sa aklat ng Deuteronomy, nasusulat na dapat nating turuan ang ating mga anak kung paano matakot sa Diyos. Kung hindi maintindihan ng mga anak ang malalim na bagay na ito, dapat tayong magsimula sa pagtuturo sa kanila ng katotohanan na dapat nating ipangilid ang Sabat at Paskwa gaya ng iniutos ng Diyos. Pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos, sa ikabubuti natin magpakailanman, upang ingatan niya tayong buhay, gaya sa araw na ito. Ang dahilan kung bakit iniutos sa atin ng Diyos na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito ay para matakot tayo sa Diyos. At ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay maaari ding maintindihan sa ibang paraan. Ito ay ang mismong mga salitang sinabi ni Jesus na, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Nang sa gayon, ay mamahalin natin ang Diyos. At lagi tayong magtatamasa ng mga pagpapala. Buksan natin ang Deuteronomy chapter 28. Tinuturo ng kabanatang ito na kung ating aalalahanin, susundin at tutuparin ang mga kautusan ng Diyos, lagi tayong mamumuhay sa kanyang pagpapala, anuman ang oras o lugar. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa lungsod at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Kung maingat nating susundin ang lahat ng kautusan, tuntunin at batas,
Ang mismong salita ng Diyos, ipinangako ng Diyos na itataas niya tayo sa lahat ng bansa sa lupa. Higit pa rito, ipinangako niya na gagabayan niya tayo upang pagpalain tayo sa ating pagpasok at sa ating paglabas. Gayunman, ano ang mangyayari kung hindi natin susundin ang mga ito? Nasusulat na tiyak na magkakaroon sila ng mahihirap na problema. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng lahat ng kanyang mga utos at tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Ang kabaliktaran ng mga ipinangakong pagpapala ay hindi maiiwasang mangyari. Sa tuwing nakakaranas tayo ng mahihirap na problema sa ating buhay, dapat na lagi natin itong pagnilayan. Kailangan nating magbalik tanaw at itanong sa mga sarili, may bahagi ba sa mga kautusan, mga tuntunin o utos ng Diyos na hindi ko nasunod ng mabuti? Pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 28 verse 45. Lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos sa iyo. Ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Sa ibang salita, magsisilbi itong babala at aral. Pag hindi natin sinusunod ang mga walang hanggang tuntunin, mga regulasyon at mga kautusan ng Diyos, pag lumilihis tayo sa mga ito o tinatalikuran o nakakalimutan natin ang mga ito, ipinapakita sa atin ng Diyos na hindi maiiwasan ang mga ganitong resulta. Isa rin itong espiritual na prinsipyo. Sa buong taon, madalas tayong bumabati sa isa't isa na pagpalain ka ng Diyos. At tinuturo sa Deuteronomy chapter 28 kung paano natin matatanggap ang mga pagpapalang iyon. Lagi tayong sumunod sa mga tuntunin, regulasyon, at kautusan ng bagong tipan ng Diyos. Sa paggawa nito, dapat nating matutunan na igalang ang Diyos na nagpahayag ng bagong tipan at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Buksan natin ngayon ang salita sa Isaiah chapter 33 verse 20. Narito ang Zion, ang lungsod ng ating mga takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tolda na hindi makikilos, na ang mga tulos ay hindi mabubunot kailanman, o mapapatid man ang alinman sa mga tali niyon. Kundi doon ang kamahalan ng Panginoon ay maglalagay para sa atin isang dako ng maluluwang na ilog at batis na hindi daraanan ng mga daong na may gaod o daraanan man ng malalaking sasakyang dagat sapagkat ang Panginoon ang ating hukom. Ano ang tinatag niya para sa atin? Ang Diyos ang siyang nagtatag ng kautusan ng bagong tipan para sa atin. Ito ay hindi kautusang gawa ng tao, kundi kautusang tinatag ng Diyos. Ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan. Ang Panginoon ay ang ating hari. Tayo'y kanyang ililigtas. Tinatag at ipinahayag ng Diyos ang kautusan ng bagong tipan. Sinasabi ng kasulatan na ang Diyos, natutupad nito sa Zion sa mga huling araw, ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siyang gagabay at aakay sa atin. Kaya sa huling panahong ito, ipinangako ng Diyos na tayo ay kanyang ililigtas. Sa Isaiah chapter 51 verse 7, tingnan natin ngayon kung kanino ipinagkakaloob ang kaligtasan na ito. Basahin natin sa Isaiah chapter 51 verse 7. Makinig kayo sa akin, kayong nakakaalam ng katuwiran, ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Ngayon,
Maraming simbahan ang nakalimot na sa kautusan ng Diyos. Nangingilin sila ng linggong pagsamba at nagdiriwang ng Pasko, araw ng pasasalamat at iba pa. Sa sarili nilang kagustuhan, sinusunod nila ang kaugalian na pagkain ng itlog sa Pasko ng pagkabuhay at tinuturo ang tungkol sa kuneho. Nagdadala ng mga itlog sa araw na iyon. Ang lahat ng regulasyon at tuntunin para sa pagsamba sa mga paganong Diyos ay pumasok sa simbahan. Kung gayon, bakit sinusunod ang mga ito ng napakaraming tao na parang mga utos ito mismo ng Diyos? Ano nga ba ang wala sa kanilang mga puso kung kaya't ginagawa nila ito? Ganap na nilang nakalimutan ang mga kautusan ng Diyos. Ang kautusan mismo ng Diyos ay wala na sa kanilang mga puso. Tingnan natin ang Isaiah chapter 51 verse 7. Makinig kayo sa akin, kayong nakakaalam ng katuwiran. Sino ang mga nakakaalam ng katuwiran? Ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pagkutya ng mga tao, at huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait, sapagkat sila'y lalamunin ng bokbok na parang bihisan, at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakilanman, at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salinlahi. Sa huli, dapat nataglayin ng bayan ng Diyos ang kautusan ng Diyos. Sa panahon ng Ama, dapat na may mga kautusan na angkop sa panahong iyon. Sa panahon din ng Anak, ang Diyos ay dapat na may mga kautusang ibinigay para sa panahong iyon. Tama? Oo, dapat na mayroon. Kung gayon, para sa mga tumatalikod sa lahat ng kautusang ito na itinatag ng Diyos, ano ang tawag ng Diyos sa kanila sa huli? Buksan natin ang Daniel chapter 9 para malaman ito. Huwag natin kalimutan ang mga kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Tingnan natin ang mga salita sa Daniel chapter 9 verse 5. Ang mga salitang ito ay matatagpuan sa gitna ng panalangin ni Daniel. Kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimagsik at tumalikod sa iyong mga utos at mga batas. Ang mga nakakalimot sa Diyos at naghihimagsik laban sa Kanya ay laging tumatalikod sa Kanyang mga utos at mga batas. Ngayon, maraming tao sa paligid natin ang tumatalikod sa tuntunin ng araw ng Sabat para mangilin ng linggong pagsamba. May mga tumatalikod sa Paskwa para sundin ang mga tuntunin ng tao gaya ng Pasko. Sa huli, paano tinukoy ng Biblia ang lahat ng ganitong tao? Sinabi na sila ay gumawa ng pagkakamali at kumilos ng may kasamaan. Sinabi rin na sila ay nagkasala at naghimagsik. Anong mga katangian ang ipinapakita nila? Sinabi na tiyak na tatalikuran nila ang mga kautusan at mga tuntunin ng Diyos at makakalimutan ang mga ito. Magsasagawa sila ng mga gawa na hindi naaayon sa mga katuruan ng Diyos. Pumunta tayo sa Daniel chapter 9 verse 10. Ni hindi namin sinunod ang tinig ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harapan namin sa pamamagitan ng Kanyang lingkod na mga propeta. Gaya ng nakita natin sa Isaiah chapter 33, ano ang sinabing tinatag ng Diyos para sa atin? Sinabi na tinatag niya ang kautusan. Ang Diyos ang nagtatag ng lahat ng Kanyang di mabilang na kautusan para sa atin. Siya ang Diyos na nananahan sa Zion. Tingnan natin ang Daniel chapter 9 verse 10. Ni hindi namin sinunod ang tinig ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harapan namin sa pamamagitan ng Kanyang lingkod na mga propeta. Magpatuloy tayo sa verse 11. Tunay na ang buong Israel ay sumuway sa iyong kautusan at tumalikod na hindi nakinig sa iyong tinig. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos ay ibinuhos sa amin sapagkat kami ay nagkasala laban sa Kanya. Inisip ni Daniel ang mga dahilan kung bakit nangyari sa kanila ang lahat ng ito. Ang pagkabihag ng Israel sa Babylonia, ang pagkawasak ng kanilang kaharian, ang pagkalat ng kanilang bayan,
pinakamahalagang dahilan sa lahat ng miserableng dahilan kung bakit napilitan silang maglingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Ito ay dahil naghimagsik sila laban sa Diyos. Ang ebidensya ng kanilang paghihimagsik ay ang mismong paglimot at pagtalikod nila sa mga kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Ang mga Israelita ay hindi namuhay alinsunod sa mga tuntunin, mga batas at mga kautusan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ganito rin ang nangyayari ngayon sa panahon ng Espiritu Santo. Kung ito man ay tungkol sa ating mga pamilya, sa ating simbahan, o sa atin bilang mga individual, ang mga taong laging nagbibigay ng galang sa mga tuntunin, mga batas at mga kautusan ng Diyos at tapat na namumuhay ng naaayon sa mga ito ay ang mga pinagpala. Sa buong mundo, ang lahat ng miyembro ng Zion na sumasamba ngayon ay kasama natin sa mismong sandaling ito. Naparito tayong lahat ngayon, pinangahawakan ang ating resolusyon. Susundin natin ng tama at tapat ang mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos sa buong taon na ito. Sinabi ng Diyos, ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Ako ay magiging inyong Diyos at kayo ay magiging aking bayan. Kaya minamahal at pinahahalagahan ng Diyos ang kanyang bayan hanggang wakas. Nangako siya na aakayin at gagabayan tayo tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya sinabi ng Diyos na, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Ang ganitong uri ng buhay sa hinaharap ang mahahayag sa atin. Sapat na ang mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag nating kalimutan kailanman ang kautusan ng Diyos. Paulit-ulit niya tayong sinabihan na huwag kalimutan ang mga ito na sinasabi. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. Ang araw ng Sabat, ang Paskwa, ang araw ng muling pagkabuhay at ang kapistahan ng mga tabernakulo. Ang lahat ng ito ay bigay sa atin ng Diyos. Ang pangunahing utos na nakapaloob sa lahat ng 7 kapistahan sa 3 panahon na ibinigay ng Diyos sa atin ay alalahanin at gunitain ang mga ito magpakailanman. Huwag kalimutan ang mga ito kailanman. Alalahanin at gunitain ang mga kapistahang ito. Binibigyang diin ng Biblia ang utos na ito. Gawin ito sa mga susunod na salinlahi. Gayunman, maraming tao ang walang kaalam-alam sa mga kautosang ito. Hindi nila alam ang kautosan ng Diyos at nakalimutan na nila ito. Sa gayon, mabibilang sila sa mga nakalimot sa mga kautosan ng Diyos. Kaya dapat nating ipaalala sa kanila ang nakalimutang araw ng Sabat at ang nakalimutang Paskwa. Dapat nating ipaalala sa ating kapwa ang mga nakalimutang tuntunin, mga batas, at mga kautusan ng Diyos upang sila rin ay pagpalain, tama? Hinihiling ko na kayo at ako ay hindi lang magbibigay ng pagbati gamit ang mga salitang pagpalain kayo, kundi magsikap tayong akayin sila sa landas kung saan sila magiging tunay na bayan ng Diyos at tatanggap ng tunay na pagpapala. Patuloy nating buksan ang salita ng Diyos sa Ezekiel chapter 18 verse 9. Ezekiel chapter 18 verse 9. Na lumalakad ng ayon sa aking mga tuntunin at maingat sa pagsunod sa aking mga batas, siya'y matuwid. Nang nagkasala tayo sa langit, pinababa tayo sa lupang ito bilang mga makasalanan. Gayunman, nakipagtipan sa atin ng Diyos at ibinigay ang kanyang mga batas, tuntunin at kautusan upang tayo'y maging matuwid at maipanganak na muli. Na lumalakad ng ayon sa aking mga tuntunin at maingat sa pagsunod sa aking mga batas, siya'y matuwid. Siya'y tiyak na mabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos. Ikaw at ako ay kabilang sa kategoryang ito. Kaya ayon sa Revelation chapter 12, habang ang buong sangkatauhan sa lupa ay sumusunod kay Satanas at sa kanyang mga katuruan at mga alituntunin,
Anong mga utos ang tinuturo ng Diyos na dapat na sundin ng mga nalabi sa binhi ng babae? Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Ang mga taong ito ang nalabi sa binhi ng babae sa mga huling araw. Nilagay tayo ng Diyos sa posisyon kung saan maaari tayong tumanggap ng malalaking pagpapala, luwalhati at mga gantimpala. Ganito kahalaga at kaimportante ang mga utos ng Diyos. Ngayon, madaling maisip ng mga tao sa mundo, mahalaga ba kung hindi ko ipangili ng Sabat? Mahalaga ba kung hindi ko ipagdiwang ang Paskwa? Mahalaga ba kung makaligtaan ko ang araw ng muling pagkabuhay? Gayunman, sa Daniel chapter 9, binabalaan na tayo ni Propetang Daniel na ang mga ganitong pag-uugali ay, sa katunayan, karugtong ng malaking paghihimagsik na nagawa sa langit. Sa panahong ito, ang Diyos ay dumating sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon upang ipahayag at ituro sa atin ang kautusan. Ang kautosang iyon ay ang kautusan ng bagong tipan. Ito ay kautusan ng Diyos. Ito ay kautusan ni Kristo. Ano ang dahilan kung bakit ang kautusan ni Kristo ay tinuturo hanggang sa araw na ito para sa ating mga makasalanan? Ayon sa Ezekiel chapter 18, sino ang matuwid? Sinabi ng Diyos na ang mga sumusunod sa kanyang mga utos, mga tuntunin, at mga kautusan ay tunay na mga matuwid. Sinabi ng Biblia na walang sino man, maliban sa taong matuwid ang makakagawa nito. Kaya umaasa ako na hindi kailanman kalilimutan ng lahat ng ating miyembro ng Zion, ang kautusan ng Diyos. Kahit ano pa mang uri ng mahirap na sitwasyon ang ating kinalalagyan, pumunta tayo lahat sa walang hanggang kaharian ng langit. Marami pa ring tao sa paligid natin ang nakakalimot sa kautusan ng Diyos o hindi pa nakakaalam nito. Sa kanilang lahat, dapat nating ihatid ng tama ang mga tuntunin, mga regulasyon, at mga batas ng Diyos upang makabalik sila sa Zion. Tanging ang may mga kautusan ng Diyos sa kanilang puso ang maaaring maging kanyang tunay na bayan at maging matuwid. Dahil ninalais ng Diyos na akayin ang mga dating makasalanan tungo sa pagsisisi, maingat niya tayong ginagabayan sa mga tuntunin ng Sabat, ng Paskwa, ng bautismo, at ng paggamit ng belo ng mga kababaihan upang sama-sama tayong makalakad sa pinagpalang landas na ito at makabalik sa walang hanggang kaharian ng magkahawak kamay upang pagpalain ang ating kapwa, pagpalain ang ating mga pamilya, pagpalain ang ating sambahayan, at pagpalain tayo. Lagi tayong mamuhay sa ilalim ng kautusan ng Diyos ng bagong tipan. Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Sinabi ng Diyos, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong masahan ng harina. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Kaya ibigay nating lahat ang walang hanggang kaluwalhatian at papuri sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.